Abra-kadabra, ang inyong moma gikapoy na o wala pay bra. Pagising ko sa umaga mga kamoma ay kumuha muna ako ng energy kay Ate Diday at Kuya Nori. Kaso parang 50-50 tayo dito kay Kuya Nori mga kamoma. Kita nyo naman sa pagmumukha pa lang nakakatakot na. Kamag-anak siguro ng mga buaya itong si Nori dahil laging nangangagat mga kamoma. Pero ang sarap niyang asarin sa umaga, no? At syempre, hindi rin tayo pahuhuli kay Uncle Fifi mga kamoma. Haharangan muna natin si Uncle Fifi mga kamoma. Alam ko na kasi ang balak nito eh. Hahanapin niya na naman yung apa niya. At syempre, hindi kompleto ang araw kung hindi tayo mag-greet dito sa mga teamsi mga kamoma. Panay kalabit ni C4 eh. No? Ang laki na nga ng kasalanan nila sa akin mga kamoma kasi itong stand ko wala na, nasira na nila. Para avoid pasmo or lipasan ng gutom mga kamoma, magpapainit muna tayo ng tinapay. So gusto ko ng toast bread. Kaso pagtingin ko dito sa refrigerator mga kamoma, wala na yatang laman, mukhang lumipat dun sa kabilang refrigerator. At eto, kumustahin din natin si Myo ngayong umaga, mukhang masiglang masigla. At ang pinakamasigla talaga sa lahat itong si Tino Boy mga kamoma. Alam mo yun, parang hindi tinahian yung kanyang itlog. At lumipat pala dito sa kabilang refrigerator ang tinapay mga kamoma. 3 slice na lang ang natira. Iba talaga no, kapag wala tayong stock na biskwit madaling maubos ang tinapay. Paano ba naman kasi mga kamoma, itong tinapay halos hindi na nila pinapansin minsan. Kaya ang ginagawa ko, hindi na ako nag-stock ng biskwit. Gusto ko tinapay para madali silang mabusog. At dahil may pagkabobo nga itong moma nyo at hindi nag-iisip, hindi pala pwede dito sa labas ang saksakan nitong pang toaster ng bread. At eto, dinala ko nga sa loob dahil dito lang pwede masaksak ang kanyang wire mga kamoma. At dahil matagal-tagal na nga ako hindi nakakakain ng toast bread mga kamoma, at eto na, magto-toast tayo. Sayang, wala nga lang butter or margarine, pero okay lang, carry yan mga kamoma. Kapag kagutom, lahat masarap. Kahit wala pa yung palaman mga kamoma, isipin na lang natin na tayo'y nagugutom at kailangan na nating kumain. Hindi ko alam kung tanga ba ako or ano ba mga kamoma, kasi nga kapag kakakain ako ng tinapay na wala pang kanin, hahapdi yung tiyan ko dahil nga sa aking acid reflux. Ay aba, ang bait naman ni Apa, binigyan niya ako ng isang itlog mga kamoma. O ganyan tayo kamahal ni Apa. Kahit itlog lang yung alam niyang lulutuin mga kamoma, masaya na tayo, at least meron na tayong pantawid gutom. Hindi ko na nga pala maubos yung rice ko at gusto ko ipakain na yun kay Apa, tapos eto na, magtitinapay na ako mga kamoma. Kung wala lang talaga kasi akong acid reflux mga kamoma, hindi talaga ako kakain ng rice sa umaga. Pwede na sa akin itong itlog at saka tinapay. Kaso gamot talaga para sa akin yung kanin mga kamoma. So syempre, kakain muna ako ng konti bago ako kakain ng tinapay at saka itlog. At dahil dito ay sigurado ako na matagal akong magugutom mga kamoma, syempre sinamahan ko na rin ng decaf na Nescafe. Ang Apa ni Myong nagpapogi points po oh. At dahil tapos na nga mag-breakfast si Myong mga kamoma, lilinisin natin ang kanyang kwarto. At ibaba din natin si Myong sa kanyang cage mga kamoma para makapag-exercise. Pero kaso ito talaga si Tino, siya talaga yung problema. Hinahabol at kinakagat-kagat niya si Myong. Ewan ko ba kung nagsiselos or gusto niya lang makipaglaro kay Myong. Kaso ayan, nag-attempt si Myong. Nako, sabi ko Tino, aalis ka dyan. Mamaya kay makambras yun ni Myong ang imuhang dagway dong. Pero napaka-friendly din talaga ni Tino mga kamoma. Siya yung pinaka-active dito sa lahat. Akala mo parang walang nangyari sa kanya. Pero ang pagiging friendly ni Tino mga kamoma ay naiirita si Myong sa kanya. Dahil nga hindi pa daw ready si Myong makipag-friend kay Tino. Eto naman kasi si Tino mga kamoma, halos lahat ng nandito sa bahay ay kinakaibigan niya at wini-welcome niya. Pero si Myong hindi pa yata ready makipag-friend kay Tino. Kung napapansin nyo mga kamoma, may pagbabago na rin kay Myong at medyo meron na rin siyang resistensya. Sa mga nagtatanong kung ano ba pinapakain ko kay Myong, walang iba mga kamoma kundi isda na mayroong malunggay, na mayroong kalabasa. At syempre kumakain din si Myong ng wet food at saka dry food mga kamoma. At eto na nga, kailangan na natin i-arrange yung mga gamit ni Myong dahil nga wala siyang cat litter sun, so ginagamit
ginagamitan ko nga po pala si Myong ng pee-pad. At baka may mag-complain na hindi naman kayo ang magliligpit ng poops ni Myong at isa pa maliit lang yung cage ni Myong, kaya yan yung purpose kung bakit pee-pad ang nilalagay ko doon. At dahil nga may konting amoy na nga itong kumot ni Myong, so lalabhan na natin mga kamuma para mamayang gabi meron na naman siyang gagamitin. Kung nakikita nyo, ako ang gumagawa nito mga kamuma dahil nakakahiya naman talaga mag-utos dito sa mga kasamahan ko sa loob ng bahay. Alam nyo kung bakit? Mamaya baka ako pa ang sisihin mga kamuma dahil syempre ako nga nagdala kay Myong sa loob ng bahay. Kaya inuobliga ko na lahat ng mga gawain para kay Myong at sa mga kitten. O kaya 'di ba nakakahiya naman kung uutusan ko sila at papagawa ko to sa kanila. Pero alam niyo ba mga kamuma, kapag ako'y napapagod na, halos hindi na nila ako makausap. Dahil sa tuwing kinakausap nila ako mga kamuma, umiinit na yung ulo ko. Kaya yan yung dahilan kung bakit minsan tinutulungan ako ni Apa sa mga gawaing pusa at aso.